Magandang gabi po, Senator Kip. Sabi niyo po, yung RH bill ay namatay na at syempre hindi naman po ako papayag sumamang iliping iyon. Ngunit po, gaya ng sinabi ko kanina, ang talagang namamatay at nililiping ay 11 babae araw-araw. Okay lang po ba sa inyo yon na araw-araw 11 ang namamatay dahil sa kawalan o kakulangan ng impormasyon at serbisyo kaugnay ng kanilang reproductive health? Kahit pa po may makita silang doktor mapuntahang ospital, nade-deny po sila ng ganitong life-saving information. Hindi naman tayo papayag na mayroong isang babae na mamatay dahil sa kawalan ng facilities at serbisyo. Kaya nga po, kailangan magkaroon ng isang programang pangkalahatan para pagsilbihan ang pangangailangan lahat ng tao, lalong-lalo ng kababaihan. Pero yung contraception po, o yung abortion ay hindi solusyon para maiwasan yung maternal deaths. Nakita na po natin yan sa Gataran, Cagayan, sa Sorsogon, ipinakita na kung merong sapat na serbisyo ay naiwasan po yung pagkamatay ng ating mga nanay. Yung pagbubuntis po ay hindi isang sakit. Yung panganganak ay hindi isang sakit. May mga komplikasyon na dapat iwasan at yan maiwasan kung gagawin ng pamahalaan ang dapat gawin para tugunan ito. Ma'am Riza, meron po kayo 30 seconds to report the answer of Senator Tapet. Salamat po. Sabi niyo, Senator Kip, di kayo papayag na patuloy na mamatay ang 11 babae araw-araw. Sabi niyo, programang pangkalahatan, pati para sa kalusugan ng kababaihan. Tama po. Pero kabuuan po ang katawan naming mga babae, pati kayong mga lalaki. Bahagi ng kalusugan ang reproductive health. Sabi niyo po, yung contraception, umaabot sa abortion. Kailangan lamang pong malaman na kasinungalingang sabihin may abortion sa RH bill. Nakasulat doon, hindi ililegalisa ang abortion. Definitely hindi sakit ang pagbubuntis. Kailangan iwasan yung unintended pregnancy para mabawasan yung pagkamatay at pagkasira ng pamilya. You know, Tata, do you have